Yo, what's up mga kadaks? So muli nagbabalik po si Mr. Kwakwak at binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon. At ngayon po, sa video po natin ngayon ay papakita ko po sa inyo kung ano po yung nagiging routine namin muli every time na ayun, nandito kami sa poultry at minsan walang ginagawa. So kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So kung tapos ka na, excuse me, let's begin. Para po sa sinasabi ko nga po sa inyo kanina, ngayon po ay naglalagay po tayo ng mga feeds sa mga automatic feeder po nila. At andun po sa likod si Kuya Ray, nag-aakot na po siya ng feeds. Ayan. So pupunta natin yung sinasabi kong mga automatic feeder po natin mga kataks para ipakita ko po sa inyo kung paano po yung ginagawa namin dito every time na maglalagay tayo ng feeds sa mga feeder po nila. So, tara, samahan niyo po ako maglakad. So yun na nga po kataks, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, naglalagay po tayo ng feeds o sako ng feeds doon sa ating automatic feeder. At ang itsura po ng automatic feeder natin ay ganito. Ayan po. Pa-triangle siya na pabaliktad. Tapos sa ilalim po ay may mga butas. So saan nagpo-flow yung feeds natin. Ayun po. Doon. Tapos pupunta natin si Kuya Ray. At naglalagay po siya ng feeds. Ayan siya, pabalik na siya. Ilan na lang ilalagyan mo ng feeds niyan? 34 ano? Ilan pa? 34. 34 pa. Oh, so 34 pa na sako ng feeds ang lalagyan niya. So para makita niyo po yung itsura ng feeder natin, ganito po. Ayan. Cone shape po siya pero pabaligtad. Tapos may butas sa ilalim. Ayun po kadaks, nakikita niyo. May butas sa ilalim para mag-continuous flow po yung feeds natin. Ayan po kadaks. So kaya natin ginagawa yung mga ganung klase ng mga routine araw-araw. Una-una, kung wala ka naman din gagawin sa feed sa poultry mo, ay maganda na tapusin mo yung lahat ng mga trabaho. Example, ito nga yung paglalagay ng mga sako ng feeds. Para kapag ka naubusan ka na ng pagkain, bubuksan mo na lang yung mga sako na yun, tapos tuloy-tuloy na yung pag-flow ng mga feeds mo. Unang-unang magiging benefit mo doon ay less time kapag ka naubusan ka na ng feeds sa feeder nila. Pangalawa, hindi madaling magugutom or hindi masyado magugutom yung mga alaga mong itik dahil siyempre pinaghahandaan mo na rin yung mga nila, yung pagkain nila. Kaya maganda rin na yung feeder mo o yung lalagyan mo ng feeds ay merong pwedeng pagsagkaan or pwedeng pagpatungan katulad nito. Dito mo pwedeng ipatong yung sako ng feeds mo. Ayan kadaks. Dahil kapag wala kang ganito or sabihin natin nasa gitna yung feeder mo, medyo may hirapan ka pang maghakot o maglagay ng mga feeds. Kaya maganda rin na nandito na siya sa pinakabungad pala, sa pinakaumpisa pa lang, para kapag ka naglagay ka ng feeds, malapit na, mas mabilis mo pa mailalagay. Ayan si Kuya Ray, naghahakot siya ng feeds. So para malaman mo kung dapat ka na bang maglagay ng feeds, syempre titingnan mo rin yan araw-araw, kaya every hapon, yung hapon titingnan mo yan. Para alam mo kung dapat ka na ba magsampa ng sako ng feeds o hindi pa. Kapag ka nakita mo na kalahati pa yan, pwedeng hindi ka pa muna. Pero kung mabilis kumain yung mga itik mo, maganda na nakaprepare na rin yung mga sako ng feeds mo at nakalagay din sila dito. So ito is sample na sinasabi ko kanina na kapag ka nakabukas na yung sako ay automatic na mag-flow yan. Ito, ayan kadaks. Nakabukas na yung sako kaya automatic nang lalabas yung feeds natin. Ayun, doon sa dulo. Para kapag nababawasan na yun nandoon, lalabas lang yun nandito sa loob. Ayun siya mga kadaks. Ayan. At kadaks, ang tip din dito sa mga feeds po natin ay make sure mo na hindi nagiging pulbos yung mga yan. Make sure mo na buo-buo pa rin yan at ganyan pa rin yung shape. Dahil kapag hinayaan mo maging pulbos yan o matunaw yan, hindi na nila kakainin yan hanggang sa maging madumi na lang yan o magkaroon ng punong langaw. Kailangan mo siguruhin na malinis yan, tapos hindi laging natutuna o hindi nababasa. Dahil kapag nabasa yan, syempre unang-una magiging pulbos yan, magiging
maputik, magiging madumi, tapos baka hindi na rin nila kainin at hanggang maglangaw-langaw na yan, magiging cause pa yun para magkaroon sila ng sakit. At kaya kailangan minomonitor mo rin kung paubos na ba talaga yan para malaman mo kung dapat mo nang linisin yung feeder nila para din sa kalinisin na rin nila. So Kadax, ang paggamit ng automatic feeder ay isa sa mga pinaka magagandang pamamaraan ng paglalagay ng pagkain ng feeds sa mga alaga natin mga itik. Siyempre, kung itatanong mo yung benefits niyan, unang-una, ipapato mo na lang dyan yung sako ng feeds, bababa na yan. Pangalawang benefits pa ay hindi masyadong aksayado sa feeds at hindi masyadong natatapon dahil meron silang meron silang harang dito para hindi magkalat-kalat at medyo mataas din yung bakod nila para hindi magtapon-tapon. Kaya maganda rin na yung disenyo ng automatic feeder mo or ng feeder mo ay alam mo kung paano yan di-decide. Alam mo kung ano yung gusto mong disenyo para hindi ka magsisi kapag ka nagkaroon na ng time na maglalagay ka na ng feeds. Kasi mga Kadax, iba't ibang klase po yung disenyo ng mga feeder natin or ng mga automatic feeder kung tawagin. May iba na malayo sa disenyo ng feeder natin na ganito, may iba na bilog. Hindi ko pa din kasi masyado nasusubukan yung iba't ibang klase ng mga feeder natin kasi karamihan dito sa amin, dito sa Pampanga ay puro ganito yung klase ng feeder type nila. Ayan, kung makita nyo Kadax, ganun yung klase ng feeder natin, pababa, tapos may butas sa ilalim. Madali lang yung disenyo niya Kadax. Bale, ang mangyayari lang dito, kailangan lang na matibay yung plywood mo pati yung magiging pinaka frame mo. Dahil kapag medyo malambot yung frame mo pati yung plywood mo, baka paglagay mo pa lang ng feeds, paglagay mo pa lang ng sako ng feeds ay masira na yan. So kailangan tingnan mo rin yung quality ng gagamitin mong material kapag gagawa ka ng sarili mong feeder mo. Ayan Kadax. Tapos isa pa kagandahan, dito sa feeder na to, harang na rin yan or parang division na rin yan para sa magiging bilang ng mga itik mo. Example dito sa kabilang to, tsaka doon sa kabilang side na yun. Ayun yung katuglong niya, yung tuglong niya Kadax. At likely din Kadax na ang design na ganyan ay common na rin sa mga iba't ibang klase pa ng mga poultry na patungkol sa pag-iitik. Dahil ang ganyang klase ng design po ay madalas na rin ginagamit kahit nasaan ka pa Kadax. Kaya hindi ka na rin mahirapan kung gusto mong gawin yan. Tapos yung materyales, medyo makapal na plywood. Ayan. Marine Flex yung tatak ng plywood namin na ginamit. Tapos yung 2x2 mo. Tsaka pako at lagare. Yun lang talaga yung pinaka-main na gagamitin mo kapag gusto mong mag-construct ng ganyang klase ng feeder type. At ngayon naman Kadax, kung balak mong gumawa ng ganitong klase ng feeder o ganito yung maging disenyo ng feeder mo, ang kadalasang size na pwede mong gamitin dyan ay 3.5 feet by 2 feet. So yung magiging size mo, ganun siya kalawak, ganun kahaba, 3.5 feet. 3.5 feet yung haba, tapos 2 feet naman yung sa magiging lapad niya. Isa na yun sa mga standard sizes na pwede mong gamitin. Ngayon naman, kung gaano kalaki or gaano kalapad naman dito sa harang natin, halos ganun din naman Kadax. Hindi naman nalalayo yung size niya, kaya hindi ka na rin mahirapan sa rectangular size niya Kadax. Yun nga lang, kapag syempre, pinili mo na gumamit ng kahoy o ng plywood, expect mo na over the time, nagde-degrade din yung quality ng kahoy. Ito nga lang naman ang kagandahan nito, since meron siyang protection na pintura dito sa niya, sa mismong pinaka plywood natin, ay medyo magtatagal din naman yung build nito, magtatagal yung quality nito. Yun nga lang, iwasan na lang din natin na mababasa to, kaya kung yung inuman natin ay medyo malapit sa feeder natin, medyo madaling mababasa yan. Kaya kailangan ilayo mo ng konti yung painuman ng itik mo. So kailangan mong tandaan na kahoy lang din yung feeder mo at kailangan maging matibay yan, or kailangan din na ingatan mo yung mga ilalapit mong klase mga objects dyan, katulad ng tubig. Kailangan medyo malayo yan dahil sabi ko nga kanina, bawal na nababasa ang feeds natin dahil kapag nabasa yan, mawawala yung form, hindi na magiging bilog, magiging parang pulbos na yan at ayaw ng itik ng ganun. Hindi nila kinakain yung mga nadurog na feeds na. Hinahayaan lang nila magstayan sa ilalim at hindi nila kakainin. So kailangan bantayan mo maigi yung feeds mo or yung feeder mo kung nababasa ba yan o hindi. Ngayon naman, tatanong natin kung gaano karami yung naisasakay na feeds o sako ng feeds ng feeder natin. So basically, kaya niya maglula ng isa at kalahati siguro yung dami na kung ima-maximum mo, kung pupunin mo talaga. Pero since hindi naman natin pinupuno talaga yan ng punong-puno at
hinahayaan lang natin na mag-flow yung feeds natin. Kadalasan dyan na ginagawa namin ay isang sako bawat isang feeder. Ayan. Tapos kung itatanong mo naman kadaks kung ilang itik yung kayang busugin ng feeder natin. So basically, sa ganitong size ng feeder natin na 3.5 by 2 feet, kaya nyo nung magpakain ng nasa 200 na itik, kabila yan, side A tsaka sa side B. Yun. So sa isang araw kadaks, ang isang feeds natin, isang sakong feeds natin ay kaya na magpakain ng 200 na itik. Pero ito kasing feeds na to, hindi naman naubos ng isang araw. Minsan isa't kalahating araw, minsan 2 araw. Depende sa kinakain ng mga alaga mong itik kung malakas pa silang kumain or hindi. May time kasi na tinatawag tayong mga alternative foods, katulad ng suso, mga supplement nila na minsan nagpapadagdag din sa kabusugan nila, kaya minsan nakakatipid ka na din sa feeds, kaya hindi na rin nagiging masyadong magastos pa. Isa na rin yun sa mga kailangan mong i-consider yung pagpapakain ng mga alternative na pagkain para na rin sa kalusugan nila. Kasi kung puro feeds lang, magsasawa din sila. Kailangan nakakatikim din sila ng ibang pagkain, katulad ng sinabi ko ng suso. So yun kadaks, etong isang sakong to, maabot na to kadalasan maximum isang kalating araw hanggang 2 araw. Ayun kadaks, kailangan mo lang din na tingnan lagi araw-araw kung gaano pa karami natitira sa feeder mo o dito sa sako mo. Kasi kapag biglang naubos yan tapos wala silang pagkain, ang mangyayari dyan, magugutom sila, baka umatras pa yung itlog nila. So tayo mga nagpa-poultry, tayo mga nag-aalaga ng itik, ay ayaw na ayaw natin ng ganun. Kaya kailangan bantayan natin at i-monitor natin lagi yan. At dahil ayaw na ayaw ng mga itik natin na nagugutom, kailangan din na alam mo kung ano yung klase ng pagkain na ipapakain mo sa kanila. Hindi pwede na nangingitlog sila pero yung pinapakain mo sa kanila ay hindi layer pellet. Hindi pwede na ipakainin mo sila ng grower pellet dahil kapag ka nangingitlog sila, kailangan nila ng maraming protina para sa mga magiging itlog nila. Kailangan nila na i-prepare yung katawan nila kasi kapag kulang yung nutrients na pinapakain mo sa kanila, either atras yung itlog nila o kaya naman ay mawawala talaga yung itlog nila. Kailangan kadaks, monitor mo yung klase ng pagkain na pinapakain mo. May time na sinasabi nila, pwede kang mag-iba-iba ng pagkain. May time din na sinasabi nila, stick ka lang sa isa kasi pagka nangyari yun, baka maninibago daw sila. Pero, hindi naman kasi actually, kung pareho din naman yung classification ng pagkain nila, example, pang layer pellet din pero ibang brand, pwede din naman. Yun nga lang, may iba-iba din kasi klase ng nutrient yung nakalagay sa mga pagkain ng mga feeds nila. So, kailangan din minomonitor mo rin kahit paano kung ano yung klase ng pagkain na ibibigay mo sa kanila. At ayun kadaks, mag-enjoy sila sa kakainin nila at magiging mas maganda pa yung prediction ng magiging mga itlog nila. So yun lang mga kadaks, I hope na may natutunan ka sa ating vlog for today. And please huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Again, thank you po sa pagnood and see you on the next vlogs.